Hello mga kadoodles sa Middle East at mga offloaders sa Pinas Market. Hello mga ka-offloader. May isang channel kasi ako sa na doodles kaya nababanggit ko palagi yung doodles. So offloader tayo sa Pinas Market, ano. So bago ka pa lang, pakipindot naman yung subscribe, ano. So, nagtitrade tayo ng Philippine Stock Market, mga ka-offloader, mga ka-OFW. Good morning sa Middle East, good morning sa Pilipinas, good evening sa US of America. So, paalala lang po, ija ahu tajo sa pagbili at sa pagbinta. Kanya-kanyang bili, kanya-kanyang binta. Tapos, hindi po to financial advice. Ito po ay isang entertainment o educational purposes lamang. Huwag mong gamiting basihan na magbili at magbinta ka. Ano? So, sa mga bago pa lang, gusto matuto sa stock, meron tayong mga dyan. Anong Philippine stock, mga broker, paano magbasa ng kandila. Gagawa pa tayo ng mga ibang tutorial na videos. So, sa ngayon, medyo pa rin yung stock, hindi pa. Pero at least marami ng sektor na nag-green. So, sa holding firms, services, at saka industrial. Kahapon kasi ang nag-green is mining lang. Tapos, ito yung mga active. Si ICT, nag-up ng 3.46, si Plus, 5.75, si PX, 2.0. Yung mga ibang nagtaasan din na medyo hindi ko pa ganong kilala na stock, So 150 si EGRN. Mababa yung naman, pero mahirap kasi yan. Dati dito ako sa mga ganyang mga maliliit na tinatawag daw nila na basura Problema, hirap umangat, matagal. So ito yung mga decliners natin, maraming pula. So, blue chip tayo, blue chip lang ako ngayon. Dati kasi kahit ano-ano. Pero ngayon, mag-maintain ako sa blue chip company na lang. So, blue chip company, meron na tayong watchlist dito sa blue chip na company. Yung mga umangat. Maraming nag-green ngayon na blue chips. Nangunguna, si ICT. So, ICT nga, doon, napakamahal na nito ni ICT. Dati kasi dito lang yan siya sa 200 plus. So yan yung dati kong inaral na aangat siya ganun. Pero wala, hindi mainipin ako sa mga long term. Pero kailangan natin matuto mag long term. At least 1 year man lang kasi tumataas talaga kung puro tayo. So si target price ni is 700 BDO Saka po si TradingView, hindi natin ako kay Metrobank sa call, hanapin natin. 711 So nasa 703 na tayo. So medyo matagal na si ICT Umaangat ilang na yan. Nung April 25. So halos mag 1 year na siya yung angat niya galing sa pinakababa. So almost 100% na yung up niya So, bullish yung pero tingnan natin sa weekly time frame sa malakihan. Nandito sa ilalim yung sa demand. Nasa 400 monthly tayo para makita natin yung so nandito sa 300. So dahil nga kung titingnan natin dahil nga long term, so doon tayo sa monthly. So meron tayong nakikitang demand dito na green. Kasi si ICT na siya all time high nito, ito yung pinakamataas niya So yung stock kasi pag hindi healthy kung puro lang na yan up, di ba? Kailangan mag up and down yan dito. Maganyan siya Mag up siya,
Tapos may baba para healthy. So tapos up naman, tapos matagal na nag-up, so baka ang ano ko dito, babalikan tong 300 eh. Kasi mahal na siya eh. So kumbaga yung mga investor na ano, yung lalo na yung mga foreigner siguro, walang problema kasi maraming pera. Pero yung katulad natin mga retailer, mga Pilipino na maliliit lang, di ba? So kailangan niya ibaba yung presyo para mabili ng marami, tapos aangat naman yan siya ulit. So diyan na naman pag ito lang yung ano ko na kasi nandito yung nagkunso siya dati. So kung babalik yan, dito yan siya magano, susungkitin niya tong demand. Saka bago siya mag-alis, lilipad ulit. So sa one day time frame naman, marami naman dito sa one day, the daily time frame. Mayroong mga supply din dito or demand. May demand dito. Yung kulay green, yung iba green na sungkit na yan eh. Mayroon pa dito. So, pwedeng dito lang yan siya. Diyan. Kasi parang malalim na yung doon eh. So, kung itingnan natin sa Fibonacci, kung saan siya yung 50% niya, kadalasan dito yung mga ano na yan. Worst to worst na yung papasok siya dito sa 78 eh. 61 to 78. Worst to worst na yan. So sabihin lang natin dito sa 50 lang siya maglaro. So pasok yung itong sa Fibonacci natin na itong kulay green, pasok siya sa 50, di ba? So baka diyan lang siguro kung yan siya. Drop o bababa muna konti, magpapahinga. So baka din maggawa siya ng Elliott wave kasi parang perfect Elliott wave ganyan, tapos ganyan. So labayan natin kulay magenta yan. So, parang baka ganyan yung gawin niya eh. Nag-Elliott wave siya eh. Yan perfect na ganda ng pagka-forma. So, baka ito yung gagawin niya eh. Mag-Elliott wave siya. So, yan lang yung pananaw ko kay ICT. Pero masyadong mataas na kaya pass muna ako dito. Hintayin lang natin na muna siya. So next is, sino ba? EV na pictures na natin yan. Si Evgen. Ito pa, si Bloom. May kasunod. Si Bloom. Si Bloom is nasa 2.71 siya ngayon. So umangat siya ng 3%. So, di ba? Yung interest rate ng bangko is magkano ba? Annually is 3.5 or 5%, ganun ba? Pero samantalang dito si Bloom pala, one day lang siya kinuha niya yung 3% na interest ng pira mo sa bangko. Hindi ko naman inano na huwag kayong mag-save, pero kung meron kayong extra, surplus na pira, i-invest nyo sa Philippine stock naman para yung Philippine stock natin lumago din. Ganon din naman yan yung bangko, pira mo sa bangko nandiyan lang natutulog dito, safe naman din to kasi mga malaking company naman yan bago mag-shutdown yan malaman natin sa news yan so binta mo na pag ganon mangyari. Pero itong si Bloom pala to gaming. So, mga casino yata to, amusement, casino, mga ganon, hotels. Mga casino at mga hotel, ganyan, resort, yung niya. So, si Bloom ay mga pangalawa. So, umangat siya. So, nasa tingin ko nito ni Bloom, nasa ilalim siya Nasa bottom na to. Ilang beses na dito So, kulang lang to pwede niyang i-break to. I-break yung dyan. Dyan siya. I-break niya yung 2.88 para aangat siya. So, pwede siyang
Ito naman dyan, i-break niya, tapos balik dyan. Ito naman. So, merong target price ni BDO is 3.2, tumapat dito sa itong kulay pula, itong supply. So, sa mga stock kasi, sa katulad ng US market, pag mga ganyan, nililiquidate nila yan. May pira diyan eh. So, susungkitin nila yan, tapos pwedeng bumaba na yung presyo ulit, saka siya mag-up, ganun yung. So, tingnan nga natin yung technical analysis niya. Saan yung mga resistant. So, mayroong mga sell, yan, 3.4, yan yung mga sell order block eh. So, na kailangang masungkit ng So, 2.71 pivot, 2.91 yung resistant 1, support is 2.53. Support, resistant 2.91, di ba? Resistant, tapos 2.53. So, ito, kailangan niya ma-break to muna yung 2.88 or 2.91. Yan banda, 2.1, yan siya. So, bago siya So, yan po si Bloom, ating pananaw, Ija-ija ahu taju. So, sino pa ang medyo mataas? Maraming nagtaasan ngayon na blue chip parang RRHI, yan yan, balik ka na sa presyo ko. So, ito si RRHI na matagal nang inalagaan ko eh. Ito yung example na huwag kang mag-alala kung ang presyo ay babalik, So, na-pictures ko na yata to kasi may. So, sa ngayon, si RRHI is tingnan mo siya sa sa long term. Nasa pa siya, downtrend. Yung niya, itong line na yan, yung line na yan. Yun yung trend line niya eh. So, nasa downtrend. Pero nandito siya sa bottom ngayon na resistant natin. So, pwedeng balikan niya ulit to dito. So, aangat siya dyan or tapos mag-consolidate or baka diretso na angat. So, si RRHI Robinson. So, holding. So, mga Robinson Mall o mga dyan, di ba? Yung mga natin na company. Ito yung nakaganda sa mag-trade ka ng stock eh. Alam mo ko yung yung mga business, yung may-ari, parang ganun, ma-update ka. So, target price is 50 kay BDO, sa kay trading view is 60. So, kung ito si RRHI, baka paangat na to diretso, So, dito yung target price ni BDO, nasa pula, yung may pula, So, diyan baka balikan na yung presyo natin. Dito ako naka-buy kay RRHI sa bandang 58 eh. Noong 23 February. So, 23 plus 24, 25. So, mag 2 years, 3 years na, di ba? So, hindi ko siya bininta. Hinayaan ko lang. Kasi alam ko babalik din yan. Magsawa din yan sa Kasi malaking company naman eh. Nasa blue chip nga siya eh. Kaya mas mainam na yung pag blue chip ang binibili natin. Kasi kampante tayo na hindi pwedeng hindi siya aangat uli. Tapos habang hinintay ko siya, may natanggap naman akong dividendo. 2 pesos kada share, kada taon. Isang beses lang siya na may bigay. So 3 beses tayo nakatanggap ng So, may kumikita pa rin yung pera mo kahit na mababa siya. So, tapos, So, yan yung ko sa kanya na baka balikan na tayo, So, ganyan. Galing from here, galing siya sa So, galing siya dito. Ito yung So, pwedeng mag-form din yan siya ng cup. Kung cup yung i-form niya, dyan. So, pwedeng cup din, i-form niya. So, tiyagaan lang. Kasi target price nga nila, mga analysis, is nasa 50 or 60. So, mabalikan yung presyo ko, Hintayin lang natin to. Tiyagaan lang to. Si RRHI Robinson. So, next is, sino pa? Mga 5 na lang. Si LTG.
Si LTG naman, ito ay si Lucio Tan. So dati dito ako nag-trade sa kanya nasa 9 nabili ko sa kanya, tapos lumabas na ako dito sa mag-alarm, saglit lang. So lumabas na ako dito sa sa dito banda 15 banda. Kumita na ako kasi medyo mabagal na siya dito So pagmasdan ko lang muna ulit to kung yung hataw niya, kung may extra tayong pira pa. Ang nakaganda nito ni LTG, Lucio Tan Group to siya. Lucio Tan Group ba? Diba? LT Group, Beverage, Tobacco, yan, mga negosyo. Lucio Tan nga to siguro. Dito, CEO, sino bang si LTG parang yan, Lucio Tan nga CEO. Diyan, di ba, makikita mo yung mga may-ari, may mga So dito ko siya so yung pira kong maliit, yung extra, kumita siya ng 56%, di ba? So kung may 20,000 ka diyan, kumita siya ng 10,000. So, maliit lang naman yung ko dito. So kasi parang nag-form na siya ng cap dito. So baka magkonso-konso muna to si LTG dito. Kaya binitawan ko muna siya Baka maganyan muna. Bago yan siya hataw. Kasi target price, nahit na kasi yung target price 14 Kahit si yung si inong ko. Kahit si wala siyang target price si TradingView. Pero yung kay video kasi nahit na niya. Kaya lumabas na ako So, pero ganun pa man, namimigay to siya ng ng dividendo 0.3. So, March 5 meron. 3 beses yata siya namimigay. 4 na beses pala namimigay to siya. So, not bad, di ba? Kahit na mo ilong term mo si Lucio Tan LTG Group. So, yan si LTG. Sino pa isa na angat? Ito, Evgen. Ilan na bang pang-5 na ba to? So, 5 lang na stock. Iyan mo natin. So, si LTG. LTG na. Evgen. Ito, mga Lopez to tungkol to sa mga kurente. Power supply yata yung to. Yan, power generating businesses. First gas. Or ang may-ari ang mga nito si tingnan natin financial mga Lopez to alam ko yan Lopez. So yan yan ang kaganda mag-trade nalalaman natin. So target price ni TradingView is 30. So kay BDO is 17. So this is city. So hindi pa updated to si si BDO, hindi pa na-update kasi 30 na si So TradingView, kung 30 siya, saan ba yung 30 niya? So 30 na sa taas. So dito banda. Yan yung niya So dito kailangan mo na i-break niya tong area na yan Yan yung kailangan i-break niya. Itong dito, ganyan. Para ma-hit niya itong target price na 30, So, kasi yung 17, na-hit na yan Na-hit na, 18 tayo ngayon So, na-hit na yung 17 na yan, target. So, baka dito, maganyan muna yan siya diyan, magkonso-konso. Tapos, break to niya diyan. Bago siya pupunta doon sa 30 So okay naman din to si Evgen 0.40 ang pamimigay niyang dividendo yan. So 2 beses. So yun ang nakaganda sa mga medyo generous na mga company o malalaking company kasi kumikita sila. Habang kumikita, namimigay sila ng dividendo o bonus, kung baga parang bonus sa mga may hawak sa company nila, di ba? So, yan yun si Evgen.
So mayroon pang mga sino pang nag 1%. Si Bloom tapos na. Si ICT, Metroba, LTG tapos na to. So apat lang yung above 1% ano. So Bloom. So maraming nagkulay green ngayon. Tingnan natin yan mamayang hapon pag closing kung tuloy-tuloy pa lang. Paalala lang din, huwag kalimutan, gusto niyo mag-avail ng dividendo kay Metrobank, ex-dividend date is 6 March 26. So, dapat bibili kayo bago mag-6. So, at least 5 bukas. 4 pa bukas. So, pwede bukas or sa Thursday. Kailangan makabili ka na, di ba? Para ma-avail mo ang bayaran ngayong 26. So, pag nabili mo siya sa 5, pwede mo naman siyang ibenta din sa 7 March. After nitong ex-dividend date, pwede mo siyang ibenta para ma-avail mo yung gusto mong kumita lang ng dividendo, tapos binta mo naman ulit siya after 6 o 7, ganon. So, yan lang po ang natin ngayon, So, mga ka-uploader, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para madagdagan naman yung isa na yan. Libre lang naman mag-subscribe. Kaya, adios mi amigos, mi amigas, babus!